Breaking news mga kababayan. Nako po, Attorney Panelo Jr. binungalngal itong si De Lima at itong Kongreso. Masyadong abusado. Ito ang kanyang sinabi mga kababayan. Sobrang makasalanan kasi kayo. Masyado kayang buwaya. Mga tonto. Hestas Barabas. Ito po ang sinasabi ng mga komento. Kaya itong si Attorney Panelo sumabog sa galit. Mga kababayan ko, magugulat kayo. VP Sara, napalundag sa tuwa. Grabe po ang ginawa ng Korte Suprema dito. Kaya sila Terry Ridon Luistro nag-iiyak habang nagkakape. Mga kabayan ko, ano? Sino ba namang matutuwa kasi sa mga ito, mga kababayan? Nag-feeling na mga malilinis at walang mga kapintasan sa sarili. Gustong-gusto nilang tibagin si Sara kaso lagi itong nasa katwiran. Parang Marcoleta na lumalakad sa direksyong tamang daan. Kumbaga mga kababayan, malinis ang konsensya. May kredibilidad ang pagkatao. Pero sila De Lima, yari. Mga kababayan, sobrang bastos. Binabastos nila ang Korte Suprema. Ayaw nilang sumunod sa katwiran ng batas. Sinabi na wala ng impeachment na mangyayari. Pero ano ginagawa nila mga kababayan ko? Pilit nilang binabaluktot ang batas. Yung katwiran sinisira nila. Kaya ang taong bayan galit na galit. Kaya eto na, pasabog ni Attorney Panelo Jr. Hindi kinaya ni De Lima. Nagwawala sa galit mga kababayan ko. Eto po, panoorin nyo. Pati kayo matatawa dito. Sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento, para makakuha ng siguro simpatya ng ibang tao na maniwala na itong si VP Sara masamang tao, corrupt, para pahinain siya sa 2028 at tuluyang ma-disqualify for 2028. Yun ang mahalaga dito. Politika lang ang hinahabol nila dito, hindi pananagutan. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom. Walang iba kundi si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office. Ayan mga kababayan ko. Intro pa lang, sungal-ngal na. Sila Terry Ridon dito. Lumaki na lang ang mata mga kababayan sa gulat. Kaya pakinggan po natin si Attorney Panelo Jr. Grabing talino pala ng abogadong ito. Parang Marcoleta lang pala at Attorney Torion ito. Attorney, good morning po muli. Jade at Admar ang inyong mga kasama. Magandang umaga, Jade and Admar. Salamat ulit sa pag-imbita. Opo. Attorney, linawin ko muna, kasama ho ba kayo doon sa mga legal counsel ni VP Sara Duterte doon sa petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay nga ng impeachment laban sa kanya? Hindi po, hindi po tayo kasama doon, hindi po tayo kasama sa impeachment defense team. Currently, ang trabaho natin para kay VP Sara ay itong complaint lamang versus Ramil Madriaga. Opo. Attorney, komento ho ninyo, reaction ho ninyo, gaano ho ba kalakas itong naging argumento ng petisyon ni VP Sara Duterte, itong latest po, dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga dito sa impeachment laban sa kanya, nais na ipatigil itong impeachment proceedings or itong pagdinig ng Kamara kaugnay nga sa impeachment complaints laban sa kanya? Actually, hindi ko pa nababasa yung buong petisyon, pero base lang sa observation ko doon sa Justice Committee hearings na napapanood natin, tingin ko malakas kasi yung
ginagawa ngayon ng Justice Committee, naghahanap sila ng ebidensya. Ngayon pa lang, dito sa hearing stage ng Justice Committee. So nangangahulugan na yung mga complaint, walang laman na ebidensya. So hindi dapat ganoon kasi yung proseso eh. Dapat nauuna yung ebidensya bago nila susuriin kung kumpleto ba ito or sapat na ba ito para matransmit sa Senate. O, kita nyo mga kababayan, dito pa lang wala ng hustisya. Wala palang ebidensya. Sasabihin nila, okay na yan. Sufficient in substance. Di ba mga kababayan ko? Kaya si Dili masungal-ngal. Sila Benny Abante. Nakakala mo kung sinong banal. Banal-banalan. Banal na aso. Santong kabayo. 10 maleta. Magkano? Kitaan nyo naman mga kababayan ko. Sa tindi ng krisis na nangyayari sa ating bansa, pagtaas sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, mga produktong petrolyo, umaabot na po. Yung last na huling tingin ko po, nagpagasolina ako. Mga kababayan ko, diesel. 135. Kahapon yun na. Ngayon, 141 na. Sabi nila sa susunod na linggo, 170 na. Impeachment pa din ang inaatupag ng mga mali-malitang kwarta na ito na mga pinagnanakaw nila. Si Ping Lacson tinuluyan na ang ikansela ang pag-iimbestiga ng flood control. So, ibig sabihin mga kababayan, yung mga issue na ito ng mga pagnanakaw ng trilyones, hindi sila interesado. Kasi nga po nakikinabang din ang mga tonto, mga kupal, mga hestas barabas. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Ngayon lang sa panahon na ito, parang legal ang pagnanakaw. Isipin nyo mga kababayan ko, ayaw nilang mag-imbestiga. Bakit? Kasi mga kababayan, kasapakat nila. Sila din, mga kababayan, ang nagnanakaw sa kaban ng bayan, sa pera natin na pinaghihirapan natin, sa mga tax natin na binabayad natin kada buwan. Kada bili ka ng gasolina, may tax. Bibili ka ng kahit anong produkto sa mall, may tax. Kahit anong bilihin mga kababayan, may tax. Bigas ngayon, 70 na. Yung last na tingin ko, 65. O ano sa tingin nyo? Tapos nagdeklara ng emergency sa energy. Anong nangyari? Wala nga pa rin. Sa ibang bansa, may bracket. Hindi pwedeng magtaas. Yung mga negosyante, lalong-lalo na sa krudo, sa gasolina, may bracket po. Sa Korea, sa Japan, 70 lang. 70 pesos per litro. Sa atin, napakalayo natin sa gera. Pero, pinakamataas, mga kababayan ko. Tignan nyo, impeachment pa rin ang inatupag. Flood control, kinalimutan na. Si Sara pa rin ang inatupag. 18 Marines, ang dami ng mga pinasabog na mga resibo. Hindi sila interesado. Ano sa tingin nyo? Matutuwa ba kami sa inyo? Yan po ang sinasabi ng mga komento. Galit na galit ang taong bayan. Kaya si Sara ang gusto nilang mawala dahil alam nila pag si Sara ang nanalo, alam na mawawalis lahat kayo. Halaka. Opo. Attorney, anong status na ho ba tayo sa impeachment process ngayon dyan po sa House of Representatives? Nasa Justice Committee siya ngayon. Na-describe na nga ito ni Congresswoman Luistro as a mini trial na itinatanggi naman ngayon ng mga kasamahan niya
Pero ang malinaw is kung ikukumpara to sa normal na kaso, parang itong preliminary investigation stage. So dito sa preliminary investigation stage, dapat sinusuri ng prosecutor or ng fiscal or in this case yung Committee on Justice kung may sapat nga na ebidensya at sapat ba yung mga aligasyon para makahanap ng probable cause. Ang ibig sabihin ng probable cause, meron nga bang mga krimen na na-commit at ang taong responsable ay yung isinasakdal or yung irinereklamo kung merong sapat na ebidensya. So, kung yun ang susundin natin, dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Hindi ito pwedeng fishing expedition na ngayon sila magsasabpina nung kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint para hanapan ng ebidensya yung mga alegasyon. Hindi ganon. Hindi tamang due process yon. Inaabuso nila yung proseso. Kaya tingin ko malakas yung petisyon sa Supreme Court. Baga malinaw, attorney, na dapat bago nila ito dininig, lahat ng mga ebidensya ay naisama na doon sa mga dokumentong inihain dyan sa House of Representatives bago sila maghanap ngayon. Dapat dinirekta na nga dapat yan sa Senado kung gustuin talaga nilang ituloy, ilusot itong impeachment trial ni Vice President Sara. In fact, sabi nga nila, tingin nila sapat na yung numero nila para mapagbotohan to at i-transmit sa Senado. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, number one, pre-judge ito. So kitang-kita mo na agad na labag ito sa due process. Pangalawa, ginagamit nila itong hearings para siraan si VP Sara at para mag-fishing expedition nga, maghanap ng ebidensya para tapatan yung mga alegasyon. Tapos yun nga, inaabuso nila yung proseso. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. So hindi mo rin masasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Kasalanan nyo yan eh. Kung inayos nyo yung proseso, di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero inabuso nyo yung proseso, iniyurakan nyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapi yan, di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee kung bakit merong petisyon sa Supreme Court. Actually, sa katunayan, attorney, nabanggit mo na yung 2 punto na sinasabi po sa petisyon ni Vice Presidente, yung sabi mo mini trial, fishing expedition, yan po yung kini-question niya. Yung kulang sa ultimate facts, yung walang sapat na batayan o ebidensya, puro alegasyon lamang, yan po. At ilan po dito sa mga punto pa ng kanyang petisyon, yung paglabag sa 1-year bar rule. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente nga na 2 sa 4 na impeachment complaints ang lumabag sa konstitusyonal na panuntunan na nagbabawal sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment proceeding laban po sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ano pong tingin ninyo? Hindi ako masyadong familiar dyan sa argument na yan ng grupo ni VP Sara. Pero sa akin, ang mahalaga dito, yun nga, itong mga complainants, pati itong mga nagsusulong ng impeachment, binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Kung ako ay kasapi nila, ang gagawin ko is lahat ng itong mga ebidensya na pinapasabpina nila ngayon, sinama ko na doon sa complaint. Tapos, ihahain ko sa House Justice Committee para itong House Justice Committee, wala na siyang kailangan gawin, kundi suriin. Ayan, mga kababayan ko. Grabe talaga.
Kawawa na naman si Dilima dito. Nanginig na naman, mga kababayan ko, no, sinasabi ng mga komento dito. Ang pangit ng mga paliwanag nyo, sa totoo lang tayo. Hala ka, mga kupal na tangalista ito. Correct ka dyan, Atty. Panelo. Ikaw ang magaling kaysa sa mga kongreso. Kayo ang nanilinlang matagal nga bias sila. O di ba? Matagal nang nanlilinlang ang mga congressman na ito. Nagkamali. Ayaw mo lumabas ang katotohanan. DDS ka nga, bobo, edukado ka, pero sa iyo lang ang matuwid. Aba, mga tangalista lumalaban. It's over, mga buhaya, pag si Sara na ang Pangulo. Ang dami nilang hestas barabas kay Sara. Takot sila maging presidente. Ito sabi ni Wafa Al-Lisaud. Bilang na ang kanilang mga araw pagdating ng 2028. Ayan o, mga tangalista, bobolista, lumayas na sa Pilipinas. Ha 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 ha. Sabi ng mga tangalista, lustay, siraan daw. Ala ka, mga tangalista, magkano binabayad sa inyo per comment? Kahit anong paninira nila, Duterte pa rin kami, sabi ni Richard Lobriga. Matindi ito, mga kababayan ko. Takot na takot sila Dilima sa patas na laban. Nako po. Tanga kayan, mga patas na proseso. Mga tanga talaga, mga congressman na ito, mga malitagang. Si Dilima, takot na. Sabi dito ni Leyan Kabubos. Give us a chance to hear VP Sara's side. We deserve to know even if true or not. We really need to know. She got 16 lawyers to defend her based on the evidence to presented. Hard to know the truth if they are not heard in public. Bring it on. Yari sila dito, mga kabayan. Correct, Atty. Panelo. Nanginginig na si Terry Ridon na galing-galingan na sibak dahil sa pagiging korap. Anitago. Kaya nasa SMNI. Sana susunod sa batas. Korap talaga, boss nyo, Sara. Allah ka. Mga tangalista, nag-iiyak na dito. Kasi nga, si Sara ang magiging Pangulo sa 2028. Bilang na ang kanilang araw. Halaka. Para hindi maging questionable itong proseso. Pero anong ginawa nila? 'Di ba? Minadali na naman nila yung pag-file ng impeachment complaint. Hindi nila linagyan ng sapat na ebidensya. Tapos ngayon, napahanap nila sa House Justice Committee yung ebidensyang dapat nakalakip dun sa mga complaint. So anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig sabihin nito, hindi nila kayang patunayan yung mga alegasyon nila nang hindi inaabuso yung proseso. Ayan, mga kababayan ko, ayon kay Atty. Panelo, mga bastos at abusado ang Kongreso. Ayun, inabuso ang kanilang kapangyarihan. Akala nila hindi sila kakarmahin. Totoo naman, mga kababayan eh. Wala silang ginawa kundi Sara. Diba? Gusto nila talagang mawala ang mga Duterte sa kanilang landas. Gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Pero bali-balita si Tatay Digong lalaya na, mga kababayan ko. Antay-antay lang po tayo. Kasi si Sara malapit nang pumunta ng palasyo. Magbilang na lang ng konting panahon itong sinasabi ng mga nakakakita ng kinabukasan ni Sara. Pati mga hula sumasang-ayon kay Sara na magiging presidente ito. Kaya sabi ni Marcoleta, go, go, go! Marcoleta, Sara! Marcoleta, Sara! Tangalista, uwi na! Layas na! Layas kayo! Layas kayo! Bobolista! Bobolista! Tangalista! Asar na asar yung mga tangalista, mga basher eh. Di ba, mga kababayan ko?
Kaya ano masasabi nyo dito? Nanginig. Naihi na lang sa takot. Yung mga gustong pabagsakin si Sara Duterte, si De Lima. Yari dito mga kababayan ko kasi alam na this. Alam na. Pag si Sara naging Pangulo, alam na this. Sila Trillanes, naku alam na this. Takbo dito, takbo doon. Tago dito, tago doon. Para silang naglalaro ng hide and seek. Siyempre, pag si Sara ng Pangulo, alam natin na may hustisya, may kinabukasan ng taong bayan, lalong-lalo ngayon. Hindi mapababa ang presyo ng gasolina. Alam natin mga kababayan, na tuloy-tuloy pa rin ang digmaan doon sa gitnang silangan dahil nga po ang Iran, Israel at Amerika ay hindi nagkakasundo. Pero walang ginagawa ang gobyernong ito. Let it be. Yan ang sinasabi. Kaya mga kababayan, this is the Wonders Philippines. Isang like, isang share at isang subscribe. Mabuhay po mga kababayan ko. Salamat sa inyong suporta.